Itago niyo na lang ako sa pangalang Lani, 25 years old, nagtatrabaho bilang pharmacist sa isang drugstore dito sa amin sa Valenzuela. Panganay ako sa dalawang magkapatid. 7 taon ang tanda ko sa kapatid kong si Leslyn na ngayon ay 18 years old at 3rd year HRM student. Pareho kaming madaldal at makulit ni Leslyn. Marami nga ang nagtataka dahil kabaliktaran namin ang mga magulang namin na pareho namang tahimik at may pagkaseryoso. Ang Papa Edmund ko ay nagtatrabaho sa isang junk shop sa pag-aari nila ng tito ko, habang si Mama Lorna naman ay may maliit na lugawan sa harap ng bahay namin. Simple lang ang pamilya namin, kahit papaano ay nakakalaos naman kami sa pang-araw-araw na buhay, pero syempre may mga pagkakataon pa rin na talagang kinakapos. Sisimulan ko ang kwento taong 2010 kung saan graduating na ako sa high school. Nandito na po ako, Ma, Pa. Pasok na kaya sila? Uy, Ma! Nandyan ka lang pala. Mano po? Wag na, marumi ang kamay ko. Tsaka nakita mo nang nag-aayos ako ng mga pinaglutuan dito eh. Sige po. Si Papa po pala? Nasa junk shop. Ah, ganun po ba? Mga anong oras po siya uuwi? Aba, anong malay ko doon? May sasabihin po sana ako sa inyong dalawa eh. Bakit? Ano na naman bang kailangan mo? Naku baka dagdag gastos na naman yan. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa'yo, napakarami pa nating kailangang bayaran. Ano po, tungkol kasi sa graduation meeting kanina, sabi po sa akin ng teacher namin, mas okay kung kayo pong magulang ang pupunta. Mas maiintindihan daw po. Abay, sabihin mo rin dyan sa teacher mo na a-attend ako pero siyang pumalit sa akin sa tindahan. Makapagturo naman. Ano pa bang pinagkaiba kung estudyante o magulang ang pupunta? Eh ganun din naman, gastos ang babagsakan ng usapan. Naku ako itigilan sa ganyan ha? Bale, ipapaliwanag lang daw po kasi nila yung mga babayaran para po sana mas maintindihan Ano bang ninyo. palagay mo sa akin, tanga? Naiintindihan ko yung mga gastusin na yan. Napakatat naman kasi ng eskwelahan mo. May 3 buwan pa bago ang graduation. Nagsisimula na silang magpa-meeting. Basta sa paniningil, kay bibilis talaga. Hindi naman daw po sila nagmamadali o anuman. Gusto lang po nilang ipaalam kaagad sa lahat para naman po makapaghanda raw po. Ay naku, Lani! Tigilan mo na nga ako sa mga ganyang usapan. Hindi ako ipinanganak kahapon para hindi ko pa malaman ang galawan ng mga teacher na yan. Doon ka sa papa mo magsabi. Ay naku, wag mo akong bubuntong hiningahan dyan ha. Puro gastos na nga, magtatawag ka pa ng kamalasan. Dito pa sa harap ng mga gamit kong paninda. Pasensya na po. Ay sige na, doon ka na. Pati ako hindi makapagtrabaho ng maayos dito eh. Saglit lang po, Ma. Yung baon ko po sana para bukas sa contest na pupuntahan ko. Kasi naubos na po yung allowance ko dun sa sunod-sunod na training namin eh. Ano? Ano na naman yan? Hindi ka na naubusan ng hihingin at sasabihin. Diyos ko naman! Pasensya na po kayo. Medyo malayo po kasi yung lalabanan naming eskwelahan bukas. Nung nanghingi po ako kay Papa nung nakaraan, sabi sa'yo raw po muna ako manghingi. Aba, magaling! Saan mo ako pakukuhanin? Aber, sige nga! Kakabayad ko lang ng mga utang natin kanina. Kaya nga nakabukod na yung baon nyo ni Leslyn, di ba? Bakit hindi mo pa pinagkasya? Tapos ngayon ako ang gigipitin mo. Baka akala nyo ganun lang kadali mag-budget ng pera. Kung makahingi ka dyan, ganun-ganun na lang. Hindi naman po sa ganun, Mama. Naubos lang din po talaga kasi marami po kaming project na ipinasa nung nakaraan eh. Tinipid ko naman po yung allowance ko hanggat sa... Nagtipid ka pa ng lagay na yan? Ako nga tigil-tigilan mo, Lani. Kapag sinabi kong wala akong maibibigay sa'yo, wala. Kahit pigain mo pa ako dito, wala kang mapapala sa akin. Sinabi na ngang wala. Napakakulit mo kahit kailan. Kung wala ka ng baon, wag ka na lang pumasok. May contest ka pa kasing nalalaman eh. Hala, napagsaraduhan na nila ako. Galit kaya sila kasi ginabi na ako. Ay, tulog na kaya sila? Ma?
Nandito na po ako. Mama, Papa, nailak niyo po yung pinto. Nandito na po ako. Oh, nandiyan ka na pala. Hindi namin alam na nailak pala namin tong pinto. Buti hindi pa kami tulog. Pasensya na po. Late na po kasing natapos yung awarding. Tapos na-traffic pa po kami. Sila ni pala yung kumakatok eh. Ay, akala ko naman kung sino na. Akala ko po galit na kayo kasi ginabi ako. Bakit? Kailan ba kami nagalit na ginabi ka ng uwi? Kahit saan ka pa pumunta o anong oras ka umuwi, bahala ka. Ang sa amin lang, umuwi ka pa rin ng bahay, yun lang. Oo, tama ang mama mo. May sariling isip ka naman. Oh, teka. Paano na naman yung mga mata mo? Bakit namumula yata? Talo po kasi ako kanina. Yun lang ba? Ayos lang yan. Sus, akala ko naman kung ano na. Sorry po sa inyo. Hiyang-hiya nga po ako kanina kasi ako lang po yung natalo sa amin. Sobrang nakakahiya sa teacher ko na nag-train po sa akin. Nag-review naman din ako ng mabuti pero kahit 10th place hindi ko man lang nakuha. Ay, Diyos kong bata to. Anong mapapala mo sa pag-iyak dyan? Mababawi ba niya ng pagkatalo mo? Para kang tanga. Yan naman anak. Parang contest lang yan, iiyakan mo pa. May pasali-sali ka pa kasi sa mga contest na yan eh. Akala mo naman may napapala ka. Buti sana kung napagkakakitaan mo yan. Nalulungkot lang naman po ako. Tsaka huling contest ko na po to bago graduate pero natalo pa ako. Kesyo una o huli mo pa yan, tumahan ka nga dyan. Walang mangyayari sa buhay mo kung maliit at walang kwentang bagay iniiyakan mo agad. Nagsasayang ka lang ng luha. Nanghihinayang lang din naman po ako eh. Ay, ewan ko sa'yo. Ako nga'y matutulog na, bahala ka dyan. Tumigil ka na dyan, Lani. Itulog mo na lang yan. At ako manonood lang ng basketball. Baka hindi ko maintindihan kapag naririnig ko pa yung iyak mo. Responsable na kung sa responsable ang mga magulang ko. Ipinagluluto kami, binibigyan ng baon, ipinaglalaban ng damit. Pero hanggang dun lang. Wala silang lambing sa katawan. Ni minsan nga wala akong maisip na nakapag-bonding kaming pamilya o nahawakan o nayakap man lang ako. Ni pagbibless nga, madalas tinatanggihan pa nila. Oo, magkasama kami sa iisang bahay pero hindi kami nagsasabay sa pagkain. Nandyan silang mag-asawa o kaya kanya-kanyang kain na lang. Kumbaga sa hukay, ang pamilya namin ay may butas pero walang lalim. Nasanay na nga lang ako sa ganito. Iniisip ko na lang lagi na baka hindi talaga naging madali ang buhay para sa mga magulang ko. Kaya ganito kami ngayon. Ang mahalaga naman ay may pamilya at magulang na nauuwian, diba? Di nang tagal ay nakagraduate na ako sa high school. Pero si Papa lang ang pumunta dahil ayaw isara ni Mama ang tindahan. Na-late pa nga si Papa. Mabuti na nga lang at umabot pa siya. Nakakatampo. Lalo na at para sa kanila pa naman ang pagiging honor student ko. Pero wala eh. Tinanggap ko na lang at nagpatuloy sa buhay. Iniisip ko na lang na at least pinag-aaral nila ako. Kami ng kapatid ko. Hanggang sa nag-college nga ako, mas naging busy pa ang mga magulang ko. Si Mama bukod sa tindahan ay nabarkada at natutong magtong eats. Habang si Papa naman, hindi na halos umuwi sa amin. Mas madalas ko pang makasama at mas ka-close ko pa ang matandang dalaga naming kapitbahay na si Aling Celine. Aling Siling! Aling Siling, tao po! Oh, Lani, ikaw pala yan. Nako, ikaw talaga. Ano na naman yung dala mo, ha? Halika dito sa loob. Tinola lang po tong dala ko. Naisip kong dalhan kayo bago pa po lumamig. Nananghalian na po ba kayo? Aba, saktong-sakto nga kamong dating mo at nagsisimula na akong kumain. Halika rito, sabayan mo na ako. May tortang talong ako.
Naku, sige lang po. Kumain lang po kayo at busog pa ako. Ay nako, tigilan mo nga ako sa busog na yan ah. Sige na, sabayan mo na ako. Kumain ka na kahit konti. Maupo ka dyan, dali na. Aling Siling talaga oh. Eto na nga po. Kain lang ng kain ha. Po, huwag niyo na po akong intindihin dito. Ngayon na nga lang po ulit kita napuntahan eh. Ako pa po yung inaalala ninyo. Kumusta naman po ba kayo? Ayos naman ako. Wala namang bago sa akin. Ikaw nga itong dapat kong kamustahin. Kayo ng kapatid mo, kayo ng pamilya mo. Alam ko namang hindi madali ang pinagdadaanan nyo ngayon. Po? Ano pong ibig niyong sabihin? Ha? Di ba ano? Ano po? Anong meron sa amin? Diyos ko, hindi mo pa pala alam? Ang akala ko alam mo, dahil halos lahat ng tao dito sa atin alam eh. Kakalimutan mo na lang na sinabi ko. Wag mo na lang akong pansinin, anak. Kalimutan? Huwag pansinin? Mukhang may dapat akong malaman eh. Saka, pamilya ko yung sangkot sa sinabi ninyo, kaya ano po ba yun? Anong nangyayari sa pamilya ko para masabi niyong hindi madali yung pinagdadaanan namin ngayon? Oo nga. Pero kasi parang wala naman ako sa lugar para magsabi sa'yo ng tungkol dito. Hindi ako ang dapat magsabi sa'yo. Mahalaga po ba kung kanino ko pa po malalaman kung ano man yan? Ano nga pong meron, Aling Siling? Karapatan ko naman po sigurong malaman kasi pamilya ko po yung pinag-uusapan dito, di ba? Alam ko. Pero kasi... Pwede po bang diretsahin nyo na lang? Sabihin nyo na. Mas nahihirapan ako kapag ganyan eh. Sige na po, Aling Siling, please. Sabihin nyo na lang. Oo na. Sige na, eto na. Yung mama at papa mo. Mahigit 1 buwan ng hiwalay. Hiwalay? Pasensya ka na, anak. Buong akala ko talaga alam mo. Hindi, wala. Paano ko malalaman kung wala namang sinasabi yung mga magulang ko sa akin? O baka nga wala silang balak magsabi. Oo, kumalma ka. Nakakasama na kasi ng loob. Anong klaseng pamilya ba kami? O pamilya nga ba kami? Bakit yung mga ganitong bagay sa iba ko pa nalalaman? Hindi ko rin masasagot yan, anak. Basta ito lang ang masasabi ko sa'yo. Kung makikipag-usap ka sa kanila, makipag-usap ka ng maayos at mahinahon. Ano? Bakit ka nandito sa kwarto namin ng papa mo? Lumabas ka nga! Ano bang ginagawa mo? Isara mo nga yung cabinet! Nasaan yung mga gamit at damit ni Papa? Bakit wala nang laman to, ha? Nasaan? Ano bang mga tanong yan, ha? At bakit ka ba naninigaw? Huwag kang magmaang-maangan, Ma. Alam ko na. Alam ko na yung totoo. Buong akala ko, trabaho ang dahilan kung bakit hindi na halos umuwi si Papa dito. Yun pala, naghiwalay na kayo. Mahigit 1 buwan na kayong hiwalay pero kaming mga anak nyo, wala pa kaming kaalam-alam sa mga nangyayari. Oo, sige. Inaamin ko, hiwalay na nga kami. O tapos, ano naman ngayon? Ha? Ano bang pinupunto mo? Bakit ka ba ganyan? Bakit kayo ganyan ni Papa, ha? Ano ba tayo rito? Wala ba kaming karapatan ng kapatid ko na malaman yung ganitong bagay mula sa inyo, ha? Kung hindi pang magsasabi yung iba, wala kaming malalaman. Anong klaseng pamilya ba tayo? Pwede ba, Lani? Kay liit-liit na bagay pinapalaki mo. Tigilan mo na nga ako, sumasakit lang lalo ang ulo ko sa'yo eh. Maliit na bagay? Naglihim kayo sa aming mga anak nyo. Naglihim kayo. Bakit hindi nyo sinabing may problema na pala kayong mag-asawa? At bakit hiwalay agad? Ano, hindi nyo man lang ba sinubukang ayusin to, ha? Ano bang karapatan mong sumbat-sumbatan ako ng ganyan, ha? Anak lang naman kita. Tsaka bakit? Kapag ba sinabi namin sa inyo may problema, matutulungan nyo ba kami? Makakapagbigay ba kayo ng solusyon? Hindi naman, di ba? Away at problemang mag-asawa yon. Kaya labas kayong mga anak sa usapan. Huwag kang magmagaling dyan na para bang maisasalba mo ang pagsasama namin. Ayun na nga eh. Paano kami magiging labas sa usapan? Anak nyo nga kami. Anak! Hindi kami basta-basta tambay o chismosa lang sa kanto na gustong makisawsaw sa problema ninyo. Gusto naming dumamay.
Kasi anak niyo kami at pamilya tayo rito. Kaya lang alam niyo kung ano pa yung isang problema? Mukhang hindi pamilya yung tingin niyo sa ating lahat. Bahala ka! Isipin mo na lahat! Sabihin mo na lahat, wala akong pakialam! Hindi ko utang na loob na humingi ng tawad sa'yo at magpaliwanag sa mga desisyong ginawa ko dahil uulitin ko, anak lang kita! Sa bagay, baka ang tingin mo lang talaga sa akin o sa aming magkapatid, mga taong iniri mo lang sa mundo, binuhay tapos ayun na. Nung nagbuntis ka nga kay Leslyn, kung hindi pa lumobo yung tiyan mo, hindi ko rin malalaman eh. Dito na nagsimula ang sama ng loob ko sa mga magulang ko. Minsan nga iniisip ko na baka ampon ako o kaming magkapatid, kaya sila ganito. Pero hindi naman. Hindi ko maintindihan. Sa paghihiwalay nilang yon, pakiramdam ko trinidor ako ng sarili kong mga magulang. Ang sakit. Ang hirap tanggapin. Dito ko na nga lang din na-realize na mula pagkabata, wala kaming ibang napag-uusapan kundi yung mabababaw na bagay lang. Kung anong kailangan sa bahay o sa eskwelahan. Pero yung kumustahan bilang pamilya, wala. Ni minsan, wala. Ilang beses akong sumubok ng ganoon na gusto kong ikwento sa kanila ang mga nangyari sa araw ko, pero ramdam kong wala yung kagustuhang makinig at makipag-usap bukod kay Leslyn. Kaya bakit ko pa itutuloy, diba? Si Papa nga, mas may oras pang magbutingting sa junk shop kaysa sa aming mga anak niya. Akala ko noon, ayos lang lahat ng ito. Na baka may pagka-boring lang talaga ang mga magulang ko. Na baka hindi lang talaga sila malambing o kung ano man. Pero hindi pala. Akala ko okay kami bilang pamilya, pero habang nagkakaisip ako, saka ko nararamdamang may mali at may kulang pala. Pero wala naman akong choice. Dahil sabi nga nila, hindi ka naman makakapili ng magulang. Unti-unti tuloy tumabang ang pakikisama ko sa kanila. Amin na sabi ang pera ko eh. Ibigay mo na. Wala na nga sabi, nagastos na nga sa mga bata. Bakit ba ang kulit mo? Ang kapal ng mukha mong gastusin lahat yon. Hati tayo sa perang yun ah. Pinag-aipunan ko rin yun. Oo, inipon natin. Inipon para sa mga bata. Hindi para bawiin mo ngayong hiwalay na tayo. Sino ba nakipaghiwalay? Ikaw, di ba? Di ba? Pwede ba, Edmond? Mabuti pa, umalis ka na lang. Lasing ka, gabi na, nakakabulahaw ka pa. Hindi. Hindi ako aalis dito hanggang hindi mo binibigay ang pera ko. Ate, anong gagawin natin? Nag-aaway sila Mama at Papa. Hayaan mo sila. Sabi nga ni Mama, away mag-asawa yan eh. Di bahala sila. Pero ate, natatakot ako. Nagsisigawan na sila. Sabi kasi sa'yo gayahin mo ko. Magtakip ka na lang din ng unan sa tenga mo para hindi mo gaanong marinig. Magbingi-bingihan ka na lang tapos matulog ka na. Pero ate, di ba dapat awatin na natin sila? Huwag ka na nga makulit. Titigil din yung mga yan kapag napagod na sila. Huwag mo na lang pansinin. Natatakot ako eh. Shh! Ano ka ba? Wala lang yon. Nag-uusap lang sila. Sige na, matulog na tayo. Malalaki na sila. Alam na nila yung dapat nilang gawin. Titigil din yung mga yan. Sige, subukan mong lumapit sa akin. Sige! Ate! Ano yun ate? May mga kumakalabog. Anong gagawin natin ate? Ay, naku, puwisit naman. Hindi ba sila mapapagod sa pag-aaway nila? Kung pwede lang maging bingi na lang ako sa ganitong pagkakataon eh. Kakainis! Ate! Ate, ano nang gagawin natin? Baka kung ano nang nangyayari sa kanila. Ate! Ano ba, Leslie? Tumigil ka na nga dyan sa pag-iyak mo. Nakakatulong ba yan, ha? Sa tingin mo matatakot ako sa ganyan ha? Pwede ba, Lorna? Itutuloy ko talaga to kapag lumapit ka sa aking hayop ka. Sinabing umalis ka na eh. Mama! Papa! Tama na po! Mama! Papa! Leslyn, ano ba? Bumalik ka na nga rito. Leslyn! Mama! Puwisit naman, oh. Papa! Huwag na po kayong mag-away! Tama na po! Ate, may kung seryoso
tignan mo. Pati mga bata na istorbo na. Sana binigay mo na lang kasi agad ang pera ko. Hindi sana tayo aabot sa ganito. Ibaba mo yung kutsilyo, Lorna! Kapag hindi ka pa rin umalis, sinasabi ko sa'yo isasaksak ko to sa sarili ko! Mama! Tama na po! Ate, bigyan mo sila! Pwede ba? Pati mga bata tinatakot mo eh. Ibigay mo na nga kasi ang pera ko para makaalis na ako dito. Hindi ka ba talaga titigil? Ha? Hirap na ako sa buhay ko. Mas gugustuhin ko na lang mamatay. Dapat nga noon pa eh. Sawang-sawa na ako sa buhay ko na to! Lorna! Magpapakamatay ka, ha? Sige! Tuloy mo! Sige lang! Ano bang sinasabi mo? Isa ka pa eh! Talagang bumalik ka pa para sa pera? Hindi ka na nga halos makapagbigay sa amin? Tas gusto mo pang kumuha ng pera dito ngayon? Anong klase kang ama? Sige! Gumanyan pa kayo! Sino pang gugustuhin mabuhay sa ganyan? Ha? Sino pa? Ang sabihin mo, makasarili ka! Wala kang kwentang ina! Gusto mong magpakamatay? Alam mo kung bakit? Kasi wala kang pakialam sa mga anak mo. Sariling kapakanan mo lang yung iniisip mo. Makasarili pa ako ngayon? Ha? Oo! Bakit ha? Ilang beses ka bang gumanyan sa harap namin ni Leslyn? Ilang beses ka rin bang nanumbat at nagsabi sa amin na mas gugustuhin mo na lang mamatay? Ngayon lang ba yan? Hindi, di ba? Ilang beses mo kaming pinagbantaan na magpapakamatay ka na lang. Na parang ikaw lang yung nahihirapan dito. Na parang wala kang mga anak na maiiwan. Anong klase ka rin bang ina, ha? Palibhasa! Hindi mo naiintindihan kung anong hirap ko! Hindi lang sa inyo, kundi lalo na sa papa nyo! Yan ang problema sa inyo. Puro hirap nyo lang kasi nakikita ninyong dalawa. Bakit? Ano bang akala nyo sa amin ni Leslyn? Manhid kami? Hindi nasasaktan sa mga nangyari? Bakit? Ginusto ba namin ang ganito? Sana umpisa pa lang hindi nyo na kami binuhay. Hindi yung masama pala yung loob nyo sa mga paghihirap at sakripisyong ginawa nyo para sa amin! Kung makapagsalita ka, akala mo alam mo lahat ng hirap ng isang magulang! Kapag nagkapamilya ka, tandaan mo! Maiintindihan mo rin ako! Kung yung klase ng pagiging magulang mo, wag na lang, ma! Kahit sa inyo ni Papa! O kung sakali man, hindi na lang ako magpapamilya kesa maging responsable nga, pero masamang magulang naman ako! Dahil sa nangyari ay mas nadagdagan pa ang hinanakit ko sa mga magulang ko. Unti-unti, parang nawawala na ang lahat ng pagpapahalagang meron ako dati sa mga sakripisyo nila para sa amin. Parang napapalitan na nga lang lahat ng kawalan ng pakialam. Ngayon, bumabalik lahat sa alaala ko. Yung mga birthday na babati lang, pero ni minsan walang regalo o handa. Sa mga kaibigan ko pa nga ako nakaranas magkaroon ng kiki. Hindi sa pagiging materyoso, pero naiintindihan nyo naman siguro ang punto ko. Yung mga Pasko, Bagong Taon, at iba pang okasyon na oo, maghahanda kami, pero ni minsan, hindi nang sabay sa hapag. Wala ring saysay. Kahit papaano, nagpapasalamat pa rin naman akong binuhay nila ako. Binihisan, pinakain, pinag-aral. Pero hindi lang naman dapat doon matapos ang pagiging magulang eh. Kasi sa lahat ng yon, wala akong naramdamang pagmamahal. Kumbaga, ginawa lang nila ang obligasyon nila, tapos na. Naranasan ko ngang mabuhay, pero hindi ko naman naramdamang maging anak. Sa kabila ng lahat ay nagpatuloy pa rin siyempre ang buhay. Dahil hindi kayang suportahan ng buo nila mama at papa ang pag-aaral ko sa college, ay sinubukan kong mag-working student. Yun nga lang, hindi kinaya ng katawan ko ang pagod, kaya napilitan din akong tumigil sa part-time job ko. Pero syempre, sinabi ko sa sarili kong magtatapos ako kahit anong mangyari. Mabuti na lang sa tulong ng scholarship ay nakagraduate nga ako. Ilang taon pa ang lumipas ay nakapasa na rin ako sa board at naging lisensyadong pharmacist sa edad na 21.
Di nagtagal ay nakakuha rin ako ng trabaho sa isang kilalang drugstore na malapit lang sa amin. Nandito na ako. Ma? Oh, anong tinatayo-tayo mo dyan sa gilid? May itatanong lang kasi sana ako sa inyo. Pansin ko kasi ilang araw na kayong hindi nagtitinda. Ilang araw na nga. Bakit? Para saan pa ang pagtitinda ko? Anong ibig niyong sabihin? Graduate ka na. Higit sa lahat may trabaho ka na. Ibig sabihin, tapos na ang obligasyon ko sa'yo. Ikaw naman ngayon ang maghahanap buhay para sa atin. Ano? Aba, oras na para magpahinga naman ako sa pagtatrabaho. Hindi naman pwedeng buong buhay na lang akong nagtitinda ng lugaw dyan. Tumatanda na rin ako. Ayokong makamatayan ko ng pagtitinda. Hindi ko naman sinasabing magtitinda ka na lang ng lugaw habang buhay eh. Kaya nga tumigil na ako. Dapat sa akin pahinga at pasyal na lang. Pero paano naman yung iba nating gastusin, Ma? Nagsisimula pa lang ako sa trabaho, baka hindi ko kayanin lahat. Tapos nag-aaral pa si Leslyn. Bakit naman hindi kakayanin lahat? Kaya ka nga nagtapos at nag-aaral sa magandang eskwelahan para makakuha ka ng magandang trabaho na may malaking sweldo. Pero hindi naman agad-agad malaki ang sweldo ko, Ma. Bago pa lang ako. Hindi ko naman sinabing malaki na agad ngayon Pero sigurado ako na kumpara sa kinikita namin ng papa mo dati, di hamak na mas malaki ang kikitain mo. Paano kayo nakakasiguro? Isa pa, may mga magiging gastos din ako tulad ng allowance ko. Hindi naman lahat maibibigay ko sa inyo Di mainam. Ngayon pa lang matututo ka ng mag-budget. Maintindihan mo ng hirap na sinasabi ko noon. Pero Ma, hindi ko pa kakayanin to lahat ngayon. Baka pwedeng bigyan niyo na muna ako ng panahon bago kayo tuluyang tumigil sa lugawan. Hindi kita pinagtapos para lang panghinaan ng loob na ganyan. Umayos ka nga. Ilang taon na akong kumakayod. Baka gusto mo naman akong pagpahingahin. Oo nga, pero wag muna ngayon, Ma. Hayaan niyo muna akong bumuelo. Yan na nga ba ang sinasabi ko Nagsisimula ka pa lang pero parang lumalaki na ang ulo mo. Wala pa man, pero parang gagawin mo ng Diyos ang pera. Huwag kang madamot. Kaya nagtatrabaho para sa pamilya. Teka lang, nagpapaliwanag lang naman ako dito. Bakit kung ano-ano nang inaakusan niyo sa akin? Sa tono pa lang kasi ng mga salita mo, sa mga sagot mo pa lang, ramdam ko ng pagdadamot mo. Gusto mo siguro sa'yo lang mapupunta lahat ng sweldo mo. Sinasabi ko na Teka lang, Ma. Sarado talaga yung isip niyo sa paliwanag ko Ako pa ngayon ang sarado ang utak? Abalani, umayos-ayos ka sa mga salita mo Hindi porket nagkatrabaho ka, pwede mo na akong pagsalitaan ng mga ganyan. Bahala nga kayo sa gusto niyong isipin. Alam mo, simple lang naman kasi tong usapan. Pinapahirap mo lang. Basta mag-aabot ka lang sa akin ng panggastos tuwing sweldo mo, tapos. Planado niyo na lahat, ano? Ano na namang sinasabi mo? Wala ho. Sige, bahala na. Tingnan natin kung saan lang aabutin yung sweldo ko na akala niyo malaki. Magbibigay ako sa'yo ng mga listahan ng gastusin. Kasama ang mga gastos ni Leslyn para alam mo kung magkano ang ibibigay sa akin. Ibang klase. Hindi pa nga nangingitlog yung manok, binibilang na kaagad yung itlog. Ano ka mo? Wala ho. Katulad ng plano ni Mama ay naging breadwinner nga ako sa amin. Minsan pati si Papa ay nakikipagkita rin sa akin para lang humingi ng pera. Para bang inaasahan nila at ng ibang mga tao na tuwing sasapit ang 15 at tatapusan ng buwan ay may milyonarya silang anak. Mabuti na nga lang at kinakaya ko naman pasanin lahat ng gastusin namin kahit papaano. Wala nga lang akong ipon para sa sarili ko. Pero syempre, wala naman akong choice kung hindi tumulong dahil obligasyon ko rin naman to bilang anak. Ma, ano ba yan? Kanina pa may kumakalabog dyan Ang ingay-ingay. Ayan na naman Ano ba yan? Sira na kasi tong salamin ko sa mata Nilagyan ko lang ng scotch tape para magamit ko pa rin. Tsaka parang tumaas na naman ang grado. Sira na naman? Halos 3 linggo pa lang yan mula nung pinagawa natin Di ba nga bumagsak? Diyos mio, hindi kasi kayo nag-iingat Paano kayang gagawin ko sa nalaglag Tsaka parang hindi na rin nga sukat sa grado ng mata ko. Paano nyo nasabing hindi nasukat?
Ilang linggo pa lang tumaas na kaagad yung grado nyo? Nahihilo ako eh. Hindi ko nga malaman kung sa mataba ang hilo na to o may iba pang pinanggagalingan. Kaya nga sabi ko sa'yo parang gusto kong magpa-check up kung ano-ano nang nararamdaman ko sa katawan ko eh. Ay nga pala, malapit na akong mag-anak sa kasal ha. Kailan mo ba ako ipagre-renta o kaya ibibili ng gown? Tsaka yung ibibigay ko medyo lakihan mo sana para hindi naman nakakahiya. Hindi ba pwede manghiram na lang kayo ng gown? Sa mga kapatid o kaya sa kumari nyo? Dagdag gastos lang yun eh. Malapit na rin yung bayaran ng tuition ni Leslyn. Nakakahiya naman manghiram. Tsaka minsan lang naman ako mag-anak sa kasal. Yung iba ko ngang kasama na magnininang din, ang sososyal. May mga sasakyan pang dala. Ako makikisabay na lang. Iba naman kayo sa kanila, ma. Hindi nyo kailangang makipagsabayan. Baka marami silang pera, tayo wala. Minsan lang naman, hindi mo pa ako mapagbigyan. Tsaka nga pala, baka makalimutan mo, andyan na yung bill ng kuryente at tubig ah. Nilagay ko na sa kwarto mo. Tapos anak, kasi naisanla ko yung 2 kwintas ko, di ba? Baka naman pwedeng matubos ko na rin. Pwede ba ho, isa-isa lang? Saka kahit ipamukha nyo sa akin lahat ng gastos ngayon, wala pa akong ipambabayad kasi nga wala pa akong sweldo. Ang kulit nyo naman eh. Kung meron man, hindi nyo na ako kailangang paalalahanan pa. Para tayong silang plaka dito. Isang tugtog, penging gastos, nakakarindi kayo ah. Bakit? Hinihingi ko na ba yung pera sa'yo? Hindi naman, di ba? Sinasabi ko lang yung mga kailangan. Ganun na rin ho yun. Bakit nyo ba sinasabi? Para ipaalala. Bakit nyo ipapaalala? Para magbigay ako ng pera? Kabisado na kita, ma. Kaya kung pwede lang ho, bawas-bawasan nyo na rin ho yung daing nyo minsan. Kahit walang sakit, magkakasakit kayo para manghingi kayo ng pera. Diyos ko naman, ma. Tapos, ganyan ka na lang talaga sumagot-sagot sa akin, ano? Wala ka na talagang respeto. Paano naman napunta sa respeto yung usapan? Nagmamalaki ka na. Porque ikaw ang nag-aakyat ng pera dito sa bahay, pabalang ka na lang sumagot. Ang taas na ng tingin mo sa sarili mo. Pero sige, responsableng anak ka nga, tumutulong ka nga, nagbibigay ka nga, pero ginagawa mo lang naman lahat kasi kailangan, kasi wala kang choice. Pero ginagawa mo ba dahil mahal mo kami? Hindi! Wow! Sa inyo pa talaga nang galing yan, ha? Pagmamahal? Respeto? Kung ganyan man ako tulad ng sinasabi ninyo, baka dahil nagmana lang ako sa inyo. Responsable, pero walang puso. Ang kapal ng mukha mo! Bakit? Totoo naman, ha? Hindi kita pinalaki na! Tama na nga ho! Sawang-sawa na akong marinig yung paulit-ulit ninyong linya. Lani! Kinakausap pa kita! Bumalik ka rito! Lani! Ikaw talaga, nilayasan mo na naman ang mama mo. Nakakapiko na po kasi. Paulit-ulit na lang yung daing dito, daing doon. Akala mo naman pinupulot ko lang yung pera. Para namang hindi mo kilala ang mama mo. Hayaan mo na lang siyang magsalita ng magsalita. Pasok sa isa, labas sa kabila. Ganun na lang. Sinusubukan ko naman po. Pero ang hirap kasi. Lalo na kapag pagod ako sa trabaho tapos ganun pa yung isasalubong sa'yo. Wala eh. Ganyan talaga siguro kapag umiedad na. Nung nakaraan nga, nanghiram din sa akin niya ng pera. Papa-check up daw siya. Tumadaing na masakit ang dibdib. Ho? May utang na naman ho siya sa inyo? Sinasabi ko na eh. Teka, kumalma ka lang. Ikaw talaga. Nakakainis naman kasi. Ayoko sa lahat yung ganyan eh. Kung kani-kanino na pala siya may utang, hindi pa sinasabi. Ay, alam niyo Aling Siling, alam kong masama pero bakit hindi katulad ng iba yung mga magulang ko? Nakakasawa na kasi eh. Alam mo, Lani, bawat tao iba-iba talaga. Kahit ano pa man maging ugali ng magulang mo, tanggapin mo lang. Hindi ko alam pero habang tumatagal puro inis at galit na lang nararamdaman ko sa kanila ni Papa eh. Para bang nawawala na ako ng amor sa kanila? Oo, tutulong ako, magbibigay ako. Pero wala akong maramdaman. Tuwing kakausapin nga nila ako, para akong walang gana lagi. Lagi akong inis kung sumagot. Pinipigilan ko naman ho. Pero minsan makita ko pa lang sila na kita dun sa mukha nila yung dadaing na naman sila. Naiirita ka agad ako. Hay nako, Lani. Alam mo, hindi maiiwasan ang makaramdam ng inis o galit sa magulang mo. Pero sa kabila nun, nandun pa rin ang pagmamahal. Magulang mo pa rin ang mga yun eh. Kaya nga kahit anong inis mo minsan, hindi mo pa rin sila natitiis, diba? Hindi ko na nga po alam eh. Minsan nga kahit alam kong masama kapag sobrang stress na ako,
Iniisip ko na baka mas okay yung buhay ko o buhay namin ni Leslyn kung wala yung mga magulang ko. Ewan ko ba? Sama-sama ako na nag-iisip ako ng ganito pero wala eh. Kinakain ka lang ng pagod, pero wag mong hayaang mawala ang respeto at pagmamahal mo. Sabi nga nila, balibaliktarin mo man ang mundo, sila pa rin ang dahilan kung bakit ka nandito. Hindi ko na rin alam sa sarili ko. Nakokonsensya ako na oo, provider nga ako. Pero yung respeto sa mga magulang ko, parang wala na talaga. Ramdam kong nasasaktan din si mama minsan sa mga pagsagot ko ng pabalang sa kanya. Pero pinalalagpas lang nito. Nakakainis kasi, madalas pakiramdam ko, gusto lang talaga niyang magdrama, magpaawa at kumuha ng atensyon sa mga pagdaing na ginagawa niya. Hanggang sa 3 taon na nga ang lumipas mula nung magtrabaho ako. Dating gawi pa rin si mama, daing dito, daing doon, lalo na kapag malapit na ang sweldo. Nasanay na nga lang ako kaya minsan hindi ko na siniseryoso ang mga pagdaing niya. Ano ba naman tong si Mama? Nakakainis. Kanina pa tawag ng tawag, kitang nasa trabaho ako eh. Ay, naku. Ano naman kayang gusto nito? Hindi man lang makaramdam na baka busy ako rito. Kainis. Baka kung ano-ano na namang ipapabili nun porkit uwian na. Bahala ka nga dyan. Ay naku, ayaw talaga akong tantanan. Ito na, sasagutin na. Nakawalong miss call na eh. Kainis. Hello, Ma. O ano? Ano na naman? Hello? Ate? Bakit ngayon ka lang sumagot? Oh, Leslyn, ikaw pala yan. Nasa trabaho kasi ko eh. Bakit ka ba tawag ng tawag at saka umiiyak ka ba? Ate, si Mama kasi. Si Mama, ate. Si Mama. Ha? Teka, anong si Mama? Hindi kita maintindihan eh. Tumahan ka nga. Si Mama! Si Mama! Ano ba? Puro ka naman Mama eh. Ano nga ang nangyari? Nasa hospital kami ngayon. Puntahan mo kami, ate. Puntahan mo kami. Ano? Ospital? O sige, hintayin niyo ako dyan. Leslyn! Leslyn! Ate! Ate! Si Mama! Ano bang nangyari? Nasaan ba siya? Wala na siya. Hindi ka na umabot, ate. Wala na si Mama. Wala na si Mama. Ate, naririnig mo ba ako? Wala na si Mama. Iniwanan niya tayo. Hindi ka na niya nahintay, ate. Si Papa. Alam ba niya? Oo, kasama siya ni Mama. Nandun sila sa loob. Anong nangyari? Inatake siya. Inatake. Nanonood lang kami ng TV kanina eh. Sabi pa niya nung dumadaing siya sa akin, tawagan daw kita para madalagan siya sa ospital. Kaya nga tawag ako ng tawag sa'yo pero hindi ka naman sumasagot. Sana nadala ko agad siya. Kailangan namin yung tulong mo kanina eh. Kailangan namin. Anong sabi ni Papa? Umiiyak lang siya. Iyak siya ng iyak. Akala ko magiging okay pa siya eh. Akala ko gagaling si Mama pero hindi. Hindi agad kinaya ng katawan niya. Wala mo lang akong nagawa. Wala kang nagawa, ate! Shh! Bakit ka ganyan? Bakit parang wala lang sa'yo? Hindi ka umiiyak? Wala ka bang pakialam? Ha? Masaya ka ba? Masaya ka sa nangyari kay Mama? Bakit? Kasi wala ka ng sakit ng ulo? Wala nang dadaing sa'yo? Wala nang manghihingi na pera, ha? Kaya ka ba ganyan ngayon, ha? Hindi mo ako naiintindihan. Wala na tayong nanay! Iniwan na tayo! Wala na!
Pero parang wala lang sa'yo ah. Siguro nga tama si Mama. Hindi mo sila mahal. Nagsusustento ka lang sa amin pero wala ka talagang respeto at pagmamahal sa puso mo. Leslyn, hindi madali para sa akin to. Oo talaga? Baka nga mas dumali pa ang lahat sa'yo mula ngayon eh. Kasi nabawasan na ang nanghihingi ng pera sa'yo. Hindi totoo yan! Wala kang kwentang anak. Punong-puno ka ng pride mo. Ano bang alam mo sa nararamdaman ko, ha? Namatay si Mama. Namatay! Pero tingnan mo, wala kang kare-reaksyon. Anong klase kang anak? Ha? Anong klase kang anak, ate? Kasalanan ko bang lumaki ko ng ganito? Na bato? Na matigas? Kasalanan ko ba, ha? Hindi mo nga siguro kasalanan kung hindi mo gusto ang naging paraan ng pagpapalaki ng magulang mo sa'yo. Ang kasalanan ay kung kahit sa huling pagkakataon, hindi mo makuhang maging anak sa magulang mo, ate. Hindi ko alam kung paano sasabihin ang nararamdaman ko. Kung may parte ba sa akin na magaan ang pakiramdam ko. Kung malulungkot ba ako o manghihinayang. Hindi ko alam. Halo-halo lang lahat. Nagagalit ang mga kamag-anak ko sa akin. Ilang beses ako napagsabihang walang kwentang anak. Pero anong gagawin ko? Kailangan ba talaga ng luha para lang maipakitang nagluluksa ka? Ang sama ko nga siguro sa paningin ng iba, pero anong magagawa ko kung wala akong maramdaman? Na parang nawalan na lang ako ng pakialam sa mga nangyayari. Kasalanan ba yon? Wala na ba talaga akong pagmamahal at respeto sa mama ko dahil lang dito? Hindi ko na alam. 1 taon na ang lumipas mula nang iwan kami ni mama. Nagkaroon kami ng ilangan ni Leslyn dahil pa rin sa sagutan noon sa ospital. Sinubukan ko siyang suyuin noon pero napagod na rin ako kaya hinayaan ko na lang. Hindi ko namimiss si mama pero naaalala ko pa rin siya. Ramdam kong may kulang pero hindi naman ako malungkot. Kung anong tawag sa nararamdaman ko, hindi ko na rin alam. Maraming salamat dahil hinayaan niyo akong ibahagi ang kwento ko sa inyong programa. Hindi man maganda ang pagtatapos nito, sana ay may napulot pa rin kayong aral sa istorya ko. God bless at more power. Nagpapasalamat, Lani.